Nagpakasal ako sa isang lalaking akala ko ay mahirap matapos lamang ng 3 pagkikita. Pagkatapos ng kasal, kinuha ko ang kanyang ATM card para mag-withdraw ng pera. Sinabi ng branch manager ng bangko, "Ma'am, magkano po ang gusto ninyong i-withdraw? Ilang daan-daang libo o ilang milyon?" Natigil ako ng tuluyan. Ang pangalan ko ay Isabel Reyes at ngayon ay 25 taong gulang na ako. Sa ganitong edad, ang mga kaibigan ko ay iba't iba na ang kalagayan sa buhay, may mga ikinasal na, may mga nagtatagumpay sa kanilang karera. Ako naman, isa lamang akong ordinaryong copywriter sa isang maliit na media company, kumikita ng 15,000 piso bawat buwan. Dito sa Maynila na napakahirap mabuhay, ang halagang iyon ay halos sapat na lamang para sa bayad sa paupahan, pagkain na matipid at kaunting pera na pinapadala sa probinsya para matulungan ang aking ina na bumili ng gamot. Ang aking buhay ay isang paulit-ulit na pagod na pang-araw-araw. Umaaga, nagsisiksik sa MRT papunta sa trabaho. Palubog na ang araw kapag umuwi na ako sa aking maliit na kwarto ng mga 10 metro kwadrado. Ang aking supervisor ay isang babae na walang awa, lagi siyang naghahanap ng paraan para samantalahin ang lakas ng kanyang mga empleyado sa pamamagitan ng mga hindi makatwirang hinihingi at walang katapusang dagdag na trabaho pagkatapos ng oras ng opisina. Nang pumanaw ang aking ama, ilang taon na ang nakakaraan, naiwan ang aking ina na mag-isa sa kanilang bahay sa Batangas. Napakababad ng kanyang pag-aalala sa aking kalagayan, lalo na sa usapin ng pag-aasawa. Hiniling niya sa halos lahat ng kilala niya na tumulong sa paghahanap ng para sa akin ng katipan. Dahil sa pagmamahal ko sa aking ina at ayaw kong mabighani siya sa pag-aalala, pumayag na ako na makipagkita sa mga estranyo. At sa ganoon, nakilala ko si Andre Torres. Ang aming unang pagkikita ay naganap sa isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang tahimik na eskinita sa Quezon City. Niyayakap ng katanghalian ang lungsod ng araw na iyon at maulap ang langit. Nahuli akong makaalis sa trabaho, kaya nagmamadali akong tumakbo sa aming tagpuan na may buhok pang basa sa ambon. Nang itulak ko ang pintuan ng coffee shop, nakita ko siyang nakaupo na roon. Nakasuot siya ng light blue polo shirt na medyo kupas na sa pwesto ng kuwintas, mukhang matagal nang binibili. Ang kanyang mukha ay tahimik at mahinahon, at ang kanyang ngiti ay puno ng katapatan na bihira kong makita. Nang makita niyang nanginginig ako sa lamig, hindi siya nagtanong ng mga walang kwentang tanong. Sa halip, agad siyang kumaway sa waiter at iniutos ang isang mainit na salabat na may pulot. Sa panahong ganito, sabi niya, mas mabuting uminom ng mainit para hindi ka magkasakit. Ang simpleng kilos na iyon ay nagpaalab ng isang bagay sa akin bilang isang babaeng sanay na mag-isa at harapin ang lahat, na wala sa akin ang pagpilit na manatiling matigas. Ang ikalawang beses na nagkita kami ay isang gabi sa katapusan ng linggo. Imbitahan niya ako sa sine. Naghintay siya sa akin sa labas ng sinehan, hawak ang 2 bote ng mineral water. Nagtataka ako kung bakit hindi siya bumili ng milk tea o soft drinks tulad ng ibang kabataan. Ngumiti siya at sumagot ng simple, "Ang tubig ay pinakamainam para sa katawan, at gusto ko ring makatipid ng kaunti para sa hinaharap." Hindi ko siya natuturing na maramot. Sa kabaligtaran, pinuri ko ang kanyang pagiging responsable at marunong mag-isip ng hinaharap. Habang pumapasok sa loob ng sinehan, natisod ako sa isang baitang at nahulog ang aming popcorn sa sahig. Kung iba ang kasama ko, baka nagalit sila o tinanong kung bakit ako ganoon ka-clumsy. Ngunit si Andre ay hindi ganoon ang ginawa. Dali-dali siyang lumuhod, kumuha ng tissue, at isa-isang pinulot ang mga butil ng popcorn at itinatapon sa basurahan. Patuloy siyang nagtatanong kung may sugat o galos ba ako. Ang kanyang mga mata noon puro pagmamalasakit ang nakikita ko roon, walang ni kaunting pagtatawa o pagkamuot. Sa ikatlong pagkikita namin, kumain kami ng taho at siopaw sa isang kilalang karinderya malapit sa bayan. Pagkatapos kumain, mabilis kong kinuha ang pera mula sa aking bag at ibinayad ang para sa aming dalawa. Tumingin si Andre sa akin at sa kanyang mga mata
ay may isang kakaibang liwanag halong gulat at pagkaantig. Nang ihatid niya ako pauwi sa aking boarding house sa gabi, biglang hinawakan niya ang aking kamay. Malaki ang kanyang kamay, mainit at puno ng mga kapus kamay ng isang taong sanay sa trabaho. Tahasan siyang nagsalita. Isabel, hindi ako may sariling tahanan o sasakyan. Isa lamang akong ordinaryong empleyado sa isang construction company. Ang aking suweldo ay sapat sa araw-araw na pamumuhay, ngunit nangangako ako na gagamitin ko ang bawat sandali ng aking buhay para alagaan at protektahan ka. Tumingin ako sa kaniyang mga mata. Sa loob ng 25 taon ng aking buhay, pagod na ako sa pagkukunwari ng mga tao sa paligid ko. Ang kabutihan, katapatan, at pagkabukas palad ni Andre iyon ang tahimik na daungan na palagi ko na nilalayuan sa aking mga panaginip. Tumango ako. Ang desisyon naming magpakasal ay ginawa namin pagkatapos ng 3 araw lamang mula nang una kaming nagkita. Napakabilis, kaya nagtaka ako sa aking sarili. Ang aming kasal ay naganap sa maliit naming kuwarto ng boarding house, sapagkat sinabi ni Andre na nakatira pa siya sa kanilang pamilya sa isang matandang apartment at hindi ito angkop para sa isang mag-asawa. Nangako siya na sa susunod na buwan, hahanapin nila ang isang mas maluwag na tirahan. Ang pinakamahalagang pag-aari na dinala niya sa aming kasal ay ang isang lumang electric bike Kupas na ang kulay sa maraming panig. Umupo siya sa gilid ng aming kama at ang kanyang mukha ay napakaseryoso. Maingat niyang kinuha mula sa kanyang pitaka ang isang ATM card at iniabot sa akin. Ito ang aking ATM card, sabi niya. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa lahat ng gastusin sa tahanan. Ang lahat ng kinikita ko ay ibibigay ko sa iyo para pamahalaan. Tinanggap ko ang card at ngumiti akong malapad. Sinabi ko sa kanya na ang mag-asawa ay magkasamang harapin ang lahat, hindi mahalaga ang dami o kaunti ng pera, basta't magmamahalan tayo at magkasamang harapin ang buhay, walang pagsubok na hindi natin malampasan. Nang ikatlong umaga pagkatapos ng aming kasal, maagang bumangon para magluto ng almusal para sa aming dalawa. Mabilis na kumain si Andre ng isang mangkok ng lugaw bago itulak ang kanyang lumang electric bike palabas ng pintuan. Binalaan niya akong maingat na isara ang lahat ng bintana at pintuan bago umalis. Matapos linisin ang bahay, nagmamadali rin akong sumakay ng jeep papunta sa opisina. Lahat ay normal, tulad ng araw-araw, hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa isang kababayan namin sa Batangas. Ang kabilang dulo ng linya, ang boses ng aming kapitbahay ay puno ng gulat at takot. Sinabi niya na ang aking ina ay humihiga na hawak-hawak ang dibdib at maputla ang mukha. Ipinasakay na nila ang aking ina sa ambulansya papunta sa ospital ng probinsya. Para bang nipit ng isang kamay ang aking puso. Ang aking ina ay may sakit sa puso, ngunit sa maraming taon ay naging maayos ang kanyang kalagayan dahil sa tiwala at regular na pag-inom ng gamot. Hindi ko inakala na bigla itong magbabalik ng ganito. Lumambot ang aking mga tuhod. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa opisina ng aking supervisor at humingi ng kalahating araw na pahinga para umuwi sa probinsya at alagaan ang aking ina. Nanginuso ang aking supervisor at malakas siyang nagpalakpak ng ballpen sa mesa. Puno na ng trabaho ngayon, dapat maihatid ang proyekto sa kliyente mamaya. Kung aalis ka, gumawa ka na ng resignation letter. Nagpuputak ang galit sa loob ko. Nang walang pag-aalangan, hinubad ko ang aking ID at inilagay sa mesa. Mag-resign na ako. Para sa akin sa sandaling iyon, ang buhay ng aking ina ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Walang ibang bagay na mahalaga. Habang tumakbo palabas ng opisina, mabilis kong tiningnan ang aking bag. Sa kuna ang aking bank account ay may halos 2,000 piso na lamang. Ang nakaraang buwan na ipon ko ay ipinadala ko na sa aking ina para ipagawa ng bubong ng kanilang bahay. 2,000 piso kulang para sa bayad sa ospital, kulang para sa mga gamot ng puso. Tumatayo sa kalsada, iniiyak ko ang lahat habang ang mga sasakyan ay dumaraan sa paligid ko. Sa pinakamadilim na sandali, naalala ko si Andre. Nanginginig na hinawakan ko ang aking telepono at pinindot ang kanyang numero.
Tumunog ito ng 2 beses bago may sumagot. Ang boses ni Andre ay malalim at tahimik tulad ng tubig ng ilog sa taglagas. Nang marinig niyang umiiyak ako, hindi siya nagmamadaling putulin ang aking salita. Matiyagang hinintay niya akong matapos ang kwento. Nang malaman niya na kinailangang dalhin sa ospital ang aking ina, naging napakadeterminado ang kanyang boses. Isabel, tumayo ka lang doon. Huminga ng malalim. Bumalik ka sa boarding house, buksan ang ikalawang drawer ng aking aparador. Sa pinakaloob na sulok ay may itim na ATM card. Dalhin mo iyon sa pinakamalapit na bangko. Mag-withdraw ka ng kailangan para sa iyong ina. Hindi mo kailangang mag-alala sa halaga. Pupunta na ako agad sa iyo. Sumunod ako sa kanyang salita. Bumalik akong nagmamadali sa boarding house at hinalungkat ang drawer niya. Sa eksaktong lugar na kanyang sinabi, natagpuan ko ang isang malim tiyak na itim na card, may mga gintong disenyo na nakaenggrabe sa ibabaw nito. Noon ay abala ang aking isipan sa pag-aalala para sa aking ina, kaya hindi ko napansin ang kaibahan ng card. Inisip ko lang na marahil ay mayroon itong ilang 10,000 mula sa mga ipon ni Andre sa nakaraang mga taon, sapat na para sa unang bayad sa ospital. Salamat naman sa Diyos dahil binigyan mo ako ng taong tulad niya, tahimik kong nasabi habang hawak-hawak ang card. Pinisil ko ng mahigpit ang card, kinuha ang aking ID at tumakbo papunta sa pinakamalapit na bangko. Mainit ang labas at mabigat ang hangin. Itinulak ko ang pinto ng bangko, ang malamig na hangin mula sa aircon ay dumampi sa aking mukha at nagpabangon-bangon sa akin ng kaunti. Ang sangay ng bangko ay malaki at maraming tao. Puno ng mga pasyente ang mga upuan sa paghihintay. Mabilis akong pumunta sa counter para kumuha ng number. Mapalad pa, may isang counter na walang tao sa sandaling iyon. Diretso akong lumapit, umupo, at itinulak ang itim na card kasama ang aking ID sa ilalim ng baso. Ang empleyado ng bangko na nakasuot ng puting uniform ay ngumiting magalang at tinanong kung ano ang maipaglilingkod niya. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo at ipinaliwanag na ang aking asawa ay abala at hindi makakarating. Ibinigay sa akin ang card na ito para mag-withdraw ng pera para sa ospital ng aking ina. Yumuko ang empleyado at tinanggap ang card. Kinuha niya ang itim na card at sa sandaling lumipas ang kanyang tingin, sa harapan nito biglang naging iba ang lahat. Tinitigasan ang kanyang mga kamay. Ang nakagawi nitong ngiti sa kanyang labi ay biglang nawala. Pinalitan ito ng isang kakaibang ekspresyon, parang nakakita siya ng isang bagay na bihira at napakahalaga. Nilunok niya ang laway, maingat na inilagay ang card sa card reader at mabilis na nag-type ng aking ID number sa sistema. Ilang segundo lamang, isang malakas na beep ang tumunog mula sa computer. Natalisod ang empleyado, ang screen niya ay naging pula at may isang blinking na babala na hindi ko mabasa. Mabilis siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, paggalang at matinding pagkabigla. Nang walang salita, agad niyang kinuha ang desk phone at dali-dali ang tumawag sa kanyang superior. Nanginginig ang kanyang boses habang naguulat. May customer po dito na may hawak na black card. Nakaupo ako sa kabilang panig ng baso, walang ideya kung ano ang nangyayari. Nagsimula akong mag-alala, may problema, kaya ang card ng aking asawa. Bakit ganoon ang pagbabago ng ugali ng empleyado? Bago pa maging 1 minuto, bumukas ng malakas ang pintuan ng isang opisina sa loob ng bangko. Isang lalaking nasa 50 taong gulang, nakasuot ng eleganteng dark gray na suit at may name tag na nakasulat Branch Manager Mr. Celestino, ay mabilis na lumabas patungo sa counter. Pawis ang kanyang noo kahit na malamig ang loob ng bangko. Dumating siya sa counter, yumuko para tingnan ang screen ng computer, pagkatapos ay tumingin sa akin. Bigla siyang inayos ang kanyang Amerikana, lumiko sa paligid ng counter at nagtayo sa harap ko. Sa harap ng pagkagulat ng lahat ng customer at empleyado sa loob ng bangko, si Mr. Celestino ay yumuko sa akin ng 90 degree, isang napakagalang na paggalang. Paumanhin po sa aming abala, madam, sabi niya. Ang boses ay puno ng paggalang. Ikinalulungkot ng aming sangay na inupo kayo sa regular na counter. Mangyari lamang na sundan ninyo ako sa aming VIP lounge.
Para bang natamaan ako ng kidlat. Nagtayo akong nagmamadali at kumaway ng kamay. Nagkakamali po kayo. Ordinaryong empleyado lang po ako. Naparito lang para mag-withdraw ng pera para sa asawa ko. Ngunit si Mr. Celestino ay matatag na umiling. Hindi nagkakamali ang aming sistema, ma'am. Sa araw mismo ng inyong pagpaparehistro ng kasal, ang may-ari ng account na ito ay personal na gumamit ng kanyang pinakamataas na autorisasyon para i-update ang inyong pangalan at ID information sa listahan ng permanenteng mga autorisadong tao. Sa kasalukuyan, ang inyong karapatan sa account na ito ay katumbas ng karapatan ng may-ari mismo. Bago pa man ako makapagsalita, maingat niyang inimbitahan akong pumasok sa isang sulok ng bangko na may nakatakip na makapal na pintuan ng kahoy, isang VIP room. Malambot na maramot na karpet ang sahig. Ang set ng sofa na balot ng tunay na katad ay nagbibigay ng mapagmahal na amoy. Agad na nagdala ang isang empleyado ng isang pito ng tsaa at mga sopistikadong kakanin. Nakaupo akong parang nawala sa loob ng luksong hindi ko pamilyar. Ang puso ko ay mabilis na tibok dahil sa sobrang kakaibang pagtrato. Sa harapan ko sa sofa ay si Mr. Celestino. Nakaupo ng tuwid ang likod. Ang mga kamay ay maayos na nakalagay sa kanyang mga tuhod, ang kanyang ugali ay napakamaingat at magalang. Maingat niyang kinuha, gamit ang isang pangkuha ng pagkain, ang isang maliit na tinapay at inilagay sa aking plato. Pagkatapos ay mahinahon na tinanong, "Ano po ang gustong gawin ninyo ngayon, madam?" Huminga ako ng malalim para maalis ang inis na dala ng sobrang pagtrato. Ang isipan ko ay bumalik sa katotohanan ng aking inang nakahiga sa ospital at naghihintay. Tumingin ako ng diretso sa branch manager. Gustong mag-withdraw ng 10,000 piso para sa bayad sa ospital ng aking ina, sabi ko. Sa pagkarinig ng 10,000, si Mr. Celestino ay biglang nangingiba. Natigil ang kanyang kamay habang nagbubuhos ng tsaa. Maraming beses siyang kumikindap. Para bang sinisikap niyang unawain ang narinig niya. Pagkatapos ay ibinaba ang 7 tsaa at ngumiti ng may malinaw na kahirapan, nanginingining ang noo. Mahinahon niyang ipinaliwanag ang katangian ng card na hawak ko. "Ma'am, ang card na ito ay isang unlimited black card, ibinibigay lamang para sa mga individual na may pinakamataas na impluensya sa mundo ng negosyo. Ang card na ito ay walang limitasyon sa paggastos. Ang may-ari nito ay maaaring gumamit nito para bumili ng luxury car, 1,000,000 pisong mansyon, o kahit para bayaran ang isang malaking business merger nang hindi dumadaan sa kahit anong approval process. Kaya naman, ang paggamit ko ng buong kapangyarihan ko bilang branch manager para sa isang withdrawal na 10,000 lamang parang gagamitin ang pinakamahalaga para sa pinakaaliwan. Mangyari lamang na gamitin na ang card para direktang bayaran ang lahat ng gastusin sa ospital. Mas mabilis at mas madali. Ang mga salitang iyon ni Mr. Celestino ay tulad ng wikang nagmula sa ibang planeta. Unlimited card, World of Tycoons, mansyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga salitang iyon ay hindi tugma sa aking asawang may kupadong polo shirt, electric bike at ordinaryong suweldo. Isang labis na pagkalito ang bumugso sa aking dibdib. Pinisil ko ng mahigpit ang aking mga kamay na nakapatong sa aking mga hita, sinisikap na hindi manginig ang aking boses. "Mr. Celestino," tanong ko, "magkano ang kasalukuyang balanse ng account na nakakonekta sa card na ito?" Sineseryoso siyang tumango si Mr. Celestino. Tumayo siya, pumunta sa isang security computer sa sulok ng opisina at inilagay ang itim na card sa card reader. Tumunog ang mga key ng computer. Ilang segundo lamang, lumingon siya sa akin, ang kanyang boses ay malinaw at tiyak. "Ma'am, ang kasalukuyang available balance ng account ay mahigit sa 500,000,000 piso. Hindi pa kasama ang mga investment sa stocks at real estate na nakakonekta rin sa account na ito. 500,000,000 piso. Ang bilang na iyon ay kumalampag sa aking isipan tulad ng isang kidlat na bumagsak malapit sa aking tainga. Naging malabo ang aking paningin. Ibinuka ko ang aking bibig para magsalita, ngunit nanigas ang aking lalamunan at walang tumunog. Halos na shutdown ang aking utak. Isa akong babaeng lumaki sa mahirap na probinsya.
na sa buong buhay niya ay hindi pa nakakita ng cash na higit sa 1 milyong piso. At ngayon ang lalaking kasama ko sa kama ay may-ari ng isang kayamanang hindi man lang maabot ng aking imahinasyon. Ang katotohanan ito ay sobra sa aking kapasidad. Nakaupo akong walang galaw sa sofa, para bang ako ay natigil sa isang pinakabaliw na panaginip. Matagal bago ko nahanap muli ang aking ritmo ng paghinga. Binaliwala ko ang nag-aalala ang tingin ni Mr. Celestino, inilabas ang aking telepono mula sa aking bag. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ang pamilyar na numero na nakalagak sa ilalim ng pangalang Andre, asawa ko. Ang puso ko ay parang nasusunog. Kailangan ko ng malinaw na paliwanag. Pagkarinig ng ibang dulo, hindi ko hinayaan si Andre na makapagsalita. Agad ko siyang tinanong, "Andre, anong katangian ng itim na card na ito? Bakit ang balanse nito ay umabot sa daan-daang milyong piso? Saan nanggaling ang perang iyon? Gumagawa ba ka ng illegal, smuggling, estafa?" Ang aking boses ay puno ng gulat at pagkainis. Hindi tulad ng aking kaguluhan, ang paghinga ni Andre sa kabilang dulo ay pantay at tahimik. Bahagya siyang natawa, isang malalim at mainit na tunog. "Huwag kang mag-alala, Isabel. Malinis ang perang iyon, legal na pag-aari ng aming pamilya. Gamitin mo ang card para bayaran ang lahat ng gastusin ng ina mo sa ospital. Gumastos ka ng anumang kailangan. Sabihin mo sa akin kung saan ka pupunta na ako agad para ipaliwanag ang lahat." Malamig na binibigkas ko ang address ng sangay ng bangko pagkatapos ay binaba ang tawag. Lumingon ako kay Mr. Celestino at sineseryoso siyang tinanong kung sino talaga ang tunay na pagkakakilanlan ng may-ari ng account. Pinunasan ni Mr. Celestino ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang ugali ay lubhang maingat. Hindi ko maari pong magbunyag ng maraming impormasyon tungkol sa personal na detalye ng aming VIP client. Ngunit, maaari kong kumpirmahin na ang inyong asawa ay hindi isang simpleng project manager. Siya ay isang customer sa pinakamataas na antas ng seguridad ng aming buong sistema ng bangko. Isang tao na ang impluensya ay napakalaki, ang isang kurap lamang ng kanyang kilay ay sapat para gumalaw ang buong mundo ng pananalapi ng lungsod na ito. Nakaupo akong nakakulong sa malaking sofa at isang kalamig ang tumakbo sa aking likod. Ang lalaking araw-araw na naglalakad gamit ang lumang electric bike, ang lalaking kumain ng kanin at ulam kasama ko sa isang karinderya, ang lalaking maingat na pinulot ang mga butil ng popcorn mula sa sahig ng sinehan. Sino talaga siya? Bakit niya ginawa ang isang perpektong palabas para dayain ako? Ano ang kanyang layunin? Inubos ng mga katanong ito ang aking isipan at nagsimula akong masakit ang ulo. Mga 20 minuto ang lumipas bago bahagyang nabuksan ang pintuan ng VIP room. Pumasok si Andre, nakasuot pa rin ng simpleng kasuotan mula ng umaga. Ang pamilyar na light blue polo shirt, isang medyo lumang pantalon at puting sneakers na kupas na sa takong. Ang kanyang hitsura ay ganap na hindi tugma sa maluho at mabangong kapaligiran ng silid. Ngunit nang makita siya ni Mr. Celestino, agad siyang nagtayo ng tuwid at yumukong lubos sa pagbati habang paulit-ulit na tinatawag siyang sir. Binaliwala ni Andre ang branch manager. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa akin. Lumakad siya ng mabilis patungo sa kinaroroonan ko. Nang makita ang aking maputlang mukha, lumabas ang lungkot sa kanyang mukha. Lumuhod siya sa harap ko at gamit ang kanyang 2 malalaking magaspang na kamay, binalot niya ang aking mga kamay na malamig at nanginginig. Ang pamilyar na init mula sa kanyang mga kamay ay dumampi sa akin at nagsimulang masakit ang aking ilong. "Pasensya na, Isabel. Humingi ako ng tawad para sa pagdaya ko sa iyo at sa pagbibigay sa iyo ng ganitong malaking gulat habang may sakit ang iyong ina. Ngunit ang damdamin ko para sa iyo mula ng una hanggang ngayon ay tunay, walang kahit isang punto ng pagsisinungaling. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na ipaliwanag ang lahat." Malakas na itinulak niya ang kanyang kamay at umatras ako ng 2 hakbang para mapanatili ang distansya. Ang pakiramdam ng pagiging niloko ay bumugso sa aking dibdib at nagdulot ng matinding sakit. Mula noong bata, itinuro ng aking mga magulang sa akin ang kalinisan
at katapatan na ang katapatan ang pundasyon ng lahat ng bagay sa buhay. Kaya naman, sineseryoso kong sinabi sa kanya na hindi ko matanggap ang isang kasal na nagsimula sa panlilinlang anuman ang dahilan sa likod nito. Kailangan ko ng sariling espasyo para mag-isip ng malinaw. Lilipat na ako ng tirahan ngayong hapon. Sa sandaling tapos akong magsalita, lumiko ako at sinimulan kong lakad palabas ng VIP room. Ngunit si Andre ay mas mabilis sa akin. Inunat niya ang kanyang mahabang bisig at niyakap ako mula sa likod. Mahigpit ang kanyang mga bisig, determinadong hindi bibitaw. Kahit gaano ko man siya sikapin na makalaya o mahampas ang kanyang mga kamay, hindi siya nagbibigay. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa aking batok, puno ng pagkainip at katapatan. Isabel, pakiusap, bigyan mo ako ng 10 minuto para masabi sa iyo ang lahat ng katotohanan. Pagkatapos ng 10 minuto, kung gusto mo pa ring umalis, hindi na kita pigilan. Salita ng isang lalaki. Nang makitang tumigil na ako sa pagsalungat, maingat siyang pinalingon ako at pinaupuin sa sofa ng katad. Nagtayo siya ng matuwid. Ang kanyang mataas na katawan ay halos tumatakip sa ilaw ng kisame. Huminga siya ng malalim at hayag na inihayag ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ako si Andre Torres, ang nag-iisang tagapagmana, ang CEO ng Torres Group of Companies. Ang pangalang Torres Group of Companies ay kumalampag sa aking mga tainga. Kahit hindi ako masyadong may interes sa balita ng negosyo, alam ko ang pangalang iyon. Iyon ang isa sa mga pinakamakapangyarihang pribadong conglomerate sa bansa. May hawak na mga malawak na real estate projects, mga shopping mall, at mga malaking investment funds na kumakalat sa buong bansa. Ang kayamanan ng pamilya Torres ay tinatayang libo-bilyon, malalim at matibay ang pundasyon. Isang taong nakatayo sa tuktok ng tagumpay at kapangyarihan, tulad niya bakit mag-aabala pang magpanggap na mahirap na empleyado para makipagparating sa isang copywriter na walang pinagmulan tulad ko. Dahan-dahang umupo si Andre sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay malayo, nagbabalik sa nakaraan. Bago kita nakilala, sabi niya, nakaranas na ako ng 18 okasyon ng pakikipagparating na inayos ng aking mga magulang at mga kasosyo sa negosyo. Ang mga babaeng iyon ay mula sa mga marangal na pamilya o mga magandang babae na kilala sa upper class society. Sa simula ay nagpapanggap silang napaka-elegante, maayos at perpektong dalaga. Ngunit sa sandaling nalaman nila ang aking tunay na pagkakakilanlan at nakita ang malaking kayamanan ko, ang kanilang ugali ay biglang nagbago ng 180 degree, naging mapagpuri, at nagpapakita ng artipisyal na pagmamahal. Ang kanilang mga mata na tumitingin sa akin, hindi iyon ang tingin ng isang babae na handang ibigay ang kanyang buong buhay para sa isang lalaki. Iyon ang tingin ng isang naghahanap ng kayamanan. Hindi sila marunong mag-ipon mula pa sa simula ng aming pagkakilala, hinihingi na nila ang mga mamahaling designer bags, mga biyahe sa Europea. Itinuturing nila ang pera ng aming pamilya bilang isang bagay na natural nilang makukuha. Ang sobrang pagiging material na ito ay nagpapandiri sa akin at ganap na nawala ang aking tiwala sa tunay na pagmamahal. Napagtanto ko na ang mga babaeng iyon ay nag-aasawa sa aking pitaka, hindi sa akin bilang isang tao. Natahimik si Andre ng sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. Kaya naman, nang iminungkahi ng isang kamag-anak na pakipagtipan kita, nagpasya akong itago ang aking tunay na pagkakakilanlan. Hiniram ko ang lumang damit ng aming guard, bumili ng murang second-hand electric bike, at nagpanggap na ordinaryong empleyado. Nais kong subukan, nais kong mahanap ang isang babae na handang harapin ang buhay kasama ko kahit mahirap, isang asawang marunong mag-ingat ng tahanan. At nang iyong panahon, lumitaw ka sa aking buhay. Naalala ko ang aming unang pagkikita sa ilalim ng ulan, hindi ka reklamo sa simpleng coffee shop. Naalala ko ang ikalawang beses sa sinehan, masaya kang uminom ng tubig, hindi ka nang hingi ng mahal na inumin. At pinakamahalaga, ang gabing kumain tayo ng taho at siopaw sa karinderya. Ang kilos mo na, dali-daliang kumuha ng pera para bayaran ang pagkain natin, kahit maliit ang halaga, ganap na nilalabag nito ang pader ng pagtatanggol sa aking puso. Ikaw ang nag-iisang babae
na hindi nagpahalaga sa material na bagay na tumrato sa akin ng may tunay na paggalang at kabutihan. Para sa akin, ang iyong katapatan at kalinisan ng kalooban ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong karangyaan sa mundo. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya akong manligaw sa iyo matapos ng 3 araw lamang. Dahil alam kong kung palalampasin ko ang isang babaeng tulad mo, hindi na ako makakakita ng tunay na pagmamahal kailanman sa natitirang bahagi ng aking buhay. Habang naririnig ko ang mga salitang mula sa kaibuturan ng puso ni Andre, ang galit sa aking kalooban ay dahan-dahang nag-alis. Tumingin ako ng malalim sa kanyang mga mata. Wala roon ang arogansya ng isang makapangyarihang CEO na nagtitingin sa lahat ng may pagyayabang ni walang katalinuhan ng isang batikang negosyante. Naroon lamang ang katapatan, ang pagnanasa ng pagmamahal at isang napakaliwanag na takot ng pagkawala. Inaalala ko ang lahat ng maliit na kilos mula nang una kaming nagkita. Ang mainit na salabat na nagpaalis ng lamig sa akon sa makulimlim na hapon. Ang matiyagang pagpulot ng mga butil ng popcorn sa sahig ng sinehan para hindi ako mapahiya. Hanggang sa mahigpit na paghawak ng kanyang mga kamay na puno ng kapus nang hilingin niya akong maging kanyang asawa. Hindi maaaring maging peking pagmahal ang lahat ng mga bagay na iyon. Ang pagmamahal niya para sa akin ay tunay. Ang kanyang pagmamalasakit ay tunay. Ang pagiging mahirap na empleyado lamang ang tanging bagay na nagpanggap siya para protektahan ang kanyang sariling pagmamahal. Sa pag-iisip ko, ang isang bahagi ng pagmamahal ay lubhang kayang magpatawad ng maliit na pagtatago sa simula para pangalagaan ang isang dalisay na damdamin. Nang makita ni Andre na humina na ang aking ekspresyon, ang tensyon sa kanyang mga balikat ay lumuwag din. Siya ay huminga ng malalim. Inilabas niya mula sa kanyang loob na bulsa ng Amerikana ang isa pang ATM card, ngunit hindi ito ang mysterious na itim. Ito ay isang maningning na platinum card, dinisenyo ng napakasophistikado na may mga nakabaon na pattern na nagtatampok ng simbolo ng Torres Group. Maingat niyang iniabot ang platinum card sa akin. Ito ay isang supplementary card na direktang nakakonekta sa aking personal na account, walang limitasyon sa paggastos. Sana ay panatilihin mo ito para sa pang-araw-araw na gastusin, maaaring bumili ng magagandang damit, alagaan ang iyong sarili, at partikular na tiyakin ang mga gamot ng iyong ina sa probinsya nang hindi na kailangang manghingi o umasa sa iba. Nangangako ako na mula ngayon, gagamitin ko ang lahat ng aking lakas para ibigay sa iyo ang isang masaganang buhay, hindi na kailanman mananahimik ang aking puso habang may pinapakita kang kahirapan o nang may nagpapababa sa iyo. Tinanaw ko ang maningning na platinum card sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumipat ang aking tingin sa itim na card na tahimik na nakalagay sa mesa. Ang 2 sandata ng pananalapi na ito ay may kapangyarihang bumili ng anumang bagay sa mundo pangarap ng milyon-milyong kababaihan. Ngunit salungat sa inaasahan ni Andre, matatag kong pinailing ang ulo. Iniunat ko ang aking kamay at dahan-dahang itinulak ang kanyang bisig. Kinuha ko ang itim na card mula sa mesa. Pagkatapos ay maingat na inilagay ang parehong mahal na card sa kanyang malaking palad. Sa isang napakamahinahon at sineseryosong tono ay nagsalita ako. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad at hindi na ako galit sa pagtatago ng iyong pagkakakilanlan, ngunit hindi ko tatanggapin ang mga card na ito. Isa akong babaeng lumaking simple mula sa probinsya. Itinuro sa akin ng aking mga magulang mula pagkabata na pahalagahan ang lakas ng trabaho at mabuhay sa pera na galing sa aking sariling pawis. Ang biglang pagmamay-ari ng 500 milyong piso na hindi ko kinita magdadala lamang ito sa akin ng labis na kaba at madali kong mawawala ang aking tunay na pagkatao. Natatakot akong ang sobrang kayamanan at kapangyarihan ay dahan-dahang magbabago ng aking ugali. Magiging tamad ako, magkakaroon ng masamang bisyo, at mas masama pa malalayo sa mga simpleng pagpapahalaga sa buhay na palagi kong pinangangalagaan sa nakalipas na 25 taon. Sa halip na tanggapin ang mga card na may kapangyarihan, iniunat ko ang aking palad sa harap niya, ngumiti ng mapagmahal at hinihingi ang isang bagay,
Ibalik mo sa akin ang ordinaryong ATM card na ibinigay mo sa akin ng gabi ng aming kasal. Iyon lang ang kailangan ko. Bawat buwan, ililipat mo ang iyong suweldo sa card na iyon para mabayaran ko ang kuryente, tubig at makatipid para sa ating kinabukasan. Iyon lang ang kailangan ko. Sa katotohanan, matapos sa paliwanag ni Mr. Celestino kanina, alam ko na ang ordinaryong ATM card ay mayroon ding ilang 10,000 piso bawat buwan, sapat na para sa isang normal na pamilya. Nanatiling nanunungaw si Andre sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng lubos na pagkagulat at pagkamangha. Marahil sa buong buhay niya, bilang negosyante na nakipag-ugnayan sa maraming ambisyosong kababaihan, hindi niya kailanman nakitang may nagtatanggihan ng malaking kayamanan ng ganoon katiyak at kahaplas. At biglang, hindi niya mapigilan ang sarili na tawa siya. Ang kanyang tawa ay malaki, nagngangalang lumalawak sa buong VIP room. Ang ngiti niya ay maningning, puno ng kasiyahan at kaligayahan. Maingat niyang inilagay ang 2 VIP card sa kanyang bulsa, pagkatapos ay inilabas ang ordinaryong ATM card at inilagay sa aking kamay. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng pagmamahal, paggalang at pagmamalaki. Hinila niya akong niyakap, tahimik na nagpapasalamat sa langit na tinulungan siyang gawin ang pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay, ang pumili sa akin bilang kanyang asawa. Nang naalis na ang pinakamabigat na bagay sa aking puso, naalala ko ang tunay na dahilan ng aking pagpunta sa bangko, ang bayad sa ospital ng aking ina. Ang pag-aalala ay muling bumugso sa akin. Dali-dali ang kinuha ko ang aking bag at hinimok si Andre na pumunta sa counter. Nakita ni Andre ang aking pagkabahala at dali-dali ang pinigil ang aking mga balikat, mahinahon na pinakalma. Hindi na kailangang mag-alala, Isabel. Sa sandaling tumakbo ka mula sa bahay, agad ko nang tinawagan ang aking personal assistant para direktang makipag-ugnayan sa hospital director ng probinsyal na ospital. Lahat ng proseso ng admisyon, ang VIP room, at ang buong bayad ng lahat ng gamot at medikal na pangangailangan ng iyong ina, inayos na ng buo. Ang kailangan nating gawin ngayon ay pumunta na sa probinsya para personal na bisitahin siya. Sa pagkakataong iyon, ang batong nagpapabagsak sa aking dibdib ay tuluyang natanggal. Inakay niya ako palabas ng VIP room. Sa malaking bulwagan ng bangko, si Mr. Celestino at lahat ng empleyado ay naghanay ng 2 linya, at nang makita kaming lumabas, sabay-sabay silang yumuko sa aming paglalakad. Hindi pa sanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng kapangyarihan, yumuko ako ng ulo at mabilis na lumakad kasunod ni Andre patungo sa pangunahing pintuan. Sa labas ng bangko, isang malaking itim na Mercedes ang naghihintay sa amin. Isang eleganteng lalaki na nakasuot ng itim na Amerikano at puting guwantes ay bumaba at magalang na binuksan ang pintuan para sa amin. Natayo akong nag-aalangan, tumingin-tingin sa paligid, pagkatapos ay lumingon kay Andre. Andre, saan na ang lumang electric bike? Nahuli si Andre, nagkamot siya ng ulo at ngumiting parang isang batang nahuhuli sa pagkakasala. Ang electric bike na iyon, aminin niya, ay pinabili ng aking assistant sa isang ukay-ukay sa labas ng Maynila para magamit ko bilang props sa aming mga pagkikita. 1,000 piso ang halaga, ngunit dahil sa napakababang kalidad nito, paulit-ulit itong nasiraan ng baterya sa kalagitnaan ng daan, kaya ako, isang CEO, ay napilitang itulak ang bike sa ilalim ng araw habang pinagpapawisan. Habang naririnig ko ang kanyang kwento, 2 ang nararamdaman ko, galit at tawa ng sabay. Pinalo ko siya sa bewang. Dahil sa matalinong pagpapanggap mo, nasira ang aking bagong palda nang mag-ride share tayo nung isang araw nagipit sa parte ng lumang seat. Hinawakan ni Andre ang kanyang bewang at nagpanggap na sumasakit, ngunit ang ngiti niya ay maluwag pa rin. Niyakap niya ako at nangangako na bibigyan ako ng 10 bagong damit na mas maganda 10 ng nawala. Ang maluho at maayos na sasakyan ay tumatakbo sa expressway at ang kasagahan sa loob nito ay nagpapaging mapayapa ang paglalakbay. Hindi nagtagal, nakarating na kami sa probinsyal na ospital kung saan nakaratay ang aking ina. Pumasok kami sa malawak at maliwanag na VIP room.
at nakita ko ang aking ina na nakatanggap ng IV drip, ang kanyang kutis ay mas makulay na kaysa kanina. Nang makita kaming nagmamadaling pumasok, masayang gusto sanang bumangon ng aking ina. Mabilis na lumakad si Andre sa tabi ng kama at ang kanyang mga galaw habang pinapanatag ang aking ina na humiga muli ay napakamagalang at angkop. Hindi siya nagpakita ng anumang pagmamataas o arogansya ng isang mayaman. Personal niyang hinati ang isang mansanas, nagbuhos ng mainit na tubig na may pulot at maingat na iinumin ito ng aking ina. Mabait siyang nagtatanong tungkol sa bawat sintomas ng aking ina at maingat na isinasulat ang lahat sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipag-usap para mapalakas ang loob ng aking ina, magalang siyang humihingi ng pahintulot na lumabas para gumawa ng ilang tawag sa trabaho. Nang bumalik siya sa silid, dalang-dala niya ang mga premium na nido at ginseng na dinala ng kanyang assistant. Masayang ipinaalam sa amin ni Andre na nakipag-ugnayan na siya sa isang kilalang cardiac specialist mula sa pinakanangunang ospital sa Maynila. Inayos na niya ang isang detalyadong konsultasyon para sa aking ina sa katapusan ng linggong ito para masuri ng ganap ang kalagayan ng kanyang puso at makagawa ng maayos na plano sa paggamot. Lahat ng gastusin sa ospital, transportasyon at lahat ng medikal na pangangailangan ay inasikaso na niya mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang aking ina, nang marinig ang ganap na paliwanag ng kanyang bagong manugang, ay napaluha. Hinawakan niya ang aking kamay at pinuri ang aking kasuwertihan na nakapag-asawa ng isang mapagmahal, mabuting manugang na alam ang responsibilidad at pag-aalaga sa pamilya ng asawa niya. Sa sandaling iyon, ang aking ina ay hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang manugang. Naniniwala pa rin siyang si Andre ay isang matiyagang ordinaryong empleyado na may napakababaw na puso. Habang tinitingnan ko ang natutuwa at kontentong ngiti ng aking ina at ang mainit at mapagmahal na tingin ni Andre sa akin, naramdaman ko na bumubuno sa aking puso ang isang napakalaking kapayapaan. Ang pera ay mahalaga, oo, ngunit ang isang asawang may mabuting kalooban, marunong magrespeto, at may pagmamahal sa pamilya ng asawa iyon ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay. Sa loob ng ilang araw na abalang pag-aalaga sa kalusugan ng aking ina, dahan-dahan naming bumalik ang buhay namin sa dati. Pagkatapos ng ginawa ko sa aking dating kumpanya, opisyal akong nagsumite ng resignation letter. Lubos na sinuportahan ni Andre ang aking desisyon na magpahinga muna, alagaan ang aking kalusugan at hanapin ang isang bagong trabaho sa isang mas maayos na lugar. Araw-araw, si Andre ay nagpapatuloy ng ugali ng pagbabangon sa tamang oras para magtrabaho tulad ng isang ordinaryong empleyado. Kapag dumating ang gabi pagkatapos ng trabaho, nagtatanggal siya ng Amerikana at tumutulong sa pagluluto at paglilinis ng bahay. Ganap niyang pinagpapahalagan ang aking simpleng pamumuhay, hindi niya pinipilit na lumipat agad sa kanilang mansyon. Nagpatuloy kami sa pamumuhay sa aming maliit na boarding house. At bumili lamang kami ng bagong ref at washing machine para sa kaginhawahan. Lahat ay dumaan ng maayos tulad ng isang magandang panaginip. Hanggang sa isang mahanging hapon sa katapusan ng linggo, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Dayan. Si Dayan Makaraig ay hindi estranyo siya, ang aking pinakamatalik na kaibigan na magkasamang lumaki namin sa loob ng 10 taon mula pa ng mga estudyante kami. Hiningiin niya akong magkita sa isang marangal na afternoon tea place sa gitna ng lungsod, isang lugar na pino at nagkakahalaga ng isang buwanang sahod ko. Nang itulak ko ang pinto ng lugar at pumasok, si Dayan ay nakaupo na sa isang maliit na mesa sa tabi ng malaking bintana. Nakasuot siya ng limitadong edisyon na designer dress, may bracelet na may diamante, at ang kanyang kabuuang hitsura ay lubhang nagbago mula ng panahon na magkasamang kumain kami ng instant noodles bilang mga estudyante. Ngayon, ang ugali ni Dayan ay puno ng kalamig, pagmamataas at maingat na pagsusuri. Tinawagan niya ang waiter para magdala sa akin ng mahal na hibiscus tea. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata ay maingat na tinanaw ang aking simpleng kasuotan mula ulo hanggang paa. Sa pamamagitan ng isang mahiwagang paraan ng pagkuha ng impormasyon sa mundo ng negosyo, nalaman na ni Dayan ang tunay na pagkakakilanlan ni Andre.
Ngumiti siya nang may mapanghimasok isang ngiti na puno ng inggit, at nagsimula siyang magsalita ng mga mapait na salita na taglay ng selos. Talaga, hindi ko akalaing ang isang babaeng mula sa probinsya, pangkaraniwan ang hitsura, walang kahit anong natatangi, at palaging napapananatili sa katahimikan, tulad mo makaka-attract sa nag-iisang tagapagmana ng Torres Group. Kahanga-hanga ang iyong pag-iisip. Patuloy siyang gumamit ng mapanuring salita para bawasan ang aking dangal, nagpaparinig na gumamit ako ng masama at tuso na pamamaraan at nagtitiwala sa kapangyarihan ng isang lalaki para makapasok sa isang mayamang pamilya. Nakaupo akong tahimik na nakinig sa mga mapait na salitang nagmula sa bibig ng aking kaibigan sa 10 taon at naramdaman kong parang binabaril ako ng libu-libong karayom sa puso. Sinubukan kong pigilin ang galit na umabot na sa aking lalamunan at mahinahon na ipinaliwanag sa kanya na ang aming kasal ay nagmula sa tunay na damdamin ng magkabilang panig at hindi ko alam ang kayamanan ng pamilya ni Andre bago kami ikasal. Ngunit malamig na iwinawagayway ni Dayan ang kanyang kamay, pumuputol sa aking mga salita, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at biglang nagbago ang kanyang ugali mabilis tulad ng pagliko ng hangin. Biglang lumapat siya at nagpanggap na malapit. Mahigpit na hinawakan ni Dayan ang aking kamay at buntong hininga. Nagrereklamo tungkol sa mga problema ng kanilang negosyo, sa supplies at construction materials na siya at ng kanyang asawa ay pinamamahalaan. At pagkatapos, nang walang anumang pahintulot o kahihiyan, ginamit niya ang pangalan ng aming samantaang pagkakaibigan sa 10 taon para humingi sa akin ng napakalaking halaga, 2 milyong piso. Sinabi niya ng parang walang bigat, para bang ang 2 milyong piso ay katulad ng 20 pisong bibilhin ng gulay sa palengke. Para sa asawa ng CEO ng Torres Group tulad mo, ang halagang iyon ay katumbas lamang ng pambili ng ilang designer bags. Bilang pinakamatalik mong kaibigan, responsibilidad mong tulungan ako sa panahon ng pangangailangan para makalipat sa mas malaking bahay. Habang tinitingnan ko ang mukha ni Dayan, ang kanyang mga mata na puno ng walang katapusang katakawan, ang aking pagkabigo ay umabot sa sukdulan. 10 taon ng pagkakasamahan. Pala, sa kanyang mga mata, ang halaga ng aming pagkakaibigan ay 2 milyong piso lamang. Ang pagmamahal na palagi kong pinahahalagahan ay ganap na pinabago ng kapangyarihan ng pera, naging isang bagay na mapangsalamangka at walang kahihiyan. Dahan-dahang hinila ko ang aking kamay mula sa kanya. Ang aking mukha ay naging malamig. Huminga ako ng malalim. Tinipon ang lahat ng determinasyon para patayin ang ilusyon ni Dayan sa pamamagitan ng isang tiyak na pagtanggi. Eksaktong sa oras na ibinuka ko ang aking bibig para tumanggi, ang maluho at malinaw na salamin na pintuan ng cafe ay biglang itinulak mula sa labas. Pumasok si Andre sa suot na dark gray na suit na pinutol ng kamangha-manghang perpekto sa bawat tiklop, nagpapakita ng kapangyarihan, kalamig at pagtatagumpay ng isang tunay na CEO na may kontrol sa lahat. Kasunod niya ng sunod-sunod ay ang kanyang assistant na may hawak na itim na leather briefcase. Ang kanyang pagpasok ay agad na nakaakit ng mga usisang tingin ng lahat ng mga customer sa cafe. Lumakad si Andre nang mabilis patungo sa aming mesa. Ang kanyang mukha ngayon ay malamig tulad ng yelo ganap na walang natatabi sa mababang ngiti ng bahay. Ang kanyang mga mata ay matalim tulad ng kutsilyo, direktang nakatutok sa si Dayan, kaya natigilan si Dayan at mabilis na ibinaba ang tasa ng hibiscus tea. Malakas ang tunog ng sumagi sa mesa, nakaagos ang mainit na tubig sa labas. Inilabas ni Andre ang upuan at umupo sa tabi ko. Ang kanyang matatag na bisig ay niyakap ang aking balikat, isang pagpapahayag ng pagmamay-ari na walang sinuman ang makakaapaw. Nang hindi man lamang nagbati, nagsenya siya sa kanyang assistant. Agad na humakbang pasulong ang assistant, binuksan ang briefcase at mabilis na naglagay ng makapal na folder ng mga dokumento sa harap ng mukha ni Dayan. Dahan-dahang tinapikin ni Andre ang kanyang mahabang mga daliri sa mesa ng salamin, ang bawat tibok ay pantay na tumutunog tulad ng isang kampana ng babala. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit nagtataglay ng direktang banta na hindi mapagkakamalan.
Sa nakalipas na 3 araw, ang Torres Group ay nagsagawa ng isang buong pagsusuri ng mga kasosyo at kontraktor. Natuklasan na ang kumpanya ng iyong asawa ay isa sa mga subcontractor na nagbibigay ng construction materials para sa aming South Echo Township project. At sa pagkakataon, natuklasan namin ang ilang nakakaalarma na bagay. Itinuro niya ang folder ng mga dokumento. Ang mga dokumentong iyon ay katibayan ng panloloko sa pondo ng proyekto, pag-import ng mga dekahihinat ng materyales at palsipikasyon ng accounting records para makaiwas sa buwis. Ang kabuuang halaga ng pinsala ay umabot sa daan-daang milyong piso, sapat para maging isang napakaseryosong krimen sa pandaraya sa ekonomiya. Ang parusa, hindi bababa sa 15 taon sa kulungan. Sa negosyo, ang etika at integridad ay dapat nasa unahan. Ang walang konsiyensyang kontraktor na nakakaapekto sa kalidad ng proyekto ng aming kumpanya ay walang lugar para matirhan. Mauunawaan mo ba, Dayan? Sa pagdinig nito, ang kulay ng mukha ni Dayan ay tuluyang nawala. Ang kanyang mga labi na may pulang lipstick ay nanginginig ng walang humpay, nag-uutal ng hindi mapagsabihan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabago-bago ang mga pahina ng folder. Ang pawis ay bumubuso sa kanyang noo. Walang pahintulot na magsalita si Dayan. Nagpatuloy si Andre ng walang habag. Sa posisyon ng Torres Group, madali naming maipakulong ang iyong asawa bukas, masisira ang inyong pamilya sa loob ng isang gabi. Ngunit inuunawa ko ang kahulugan ng katapatan at pagkakaibigan. Itinuro niya ang kanyang daliri diretso sa mukha ni Dayan, ang kanyang boses ay nagbabasal. Kaya babala ko sa iyo, mula ngayon, huwag kang manggambala, huwag kang maghanap ng paraan para samantalahin ang aking asawa o magpakita ng anumang kakulangan ng respeto sa taong pinaka-pinahahalagahan ko. Kung muling mangangahas kang sabihin kahit isang nakakainsultong salita tungkol sa kanya, ang folder na ito ay mapupunta agad sa opisina ng mga tagapagsaliksiking nagtatrabaho para sa akin. Si Dayan ay natakot nang ganap ang kanyang buong katawan ay nanlagas, nakukulong tulad ng isang pagong na sinusubukang itago ang ulo nito. Ang luha kasama ng takot ay nagdaloy ng magulo sa kanyang maayos na pagganda. Paulit-ulit siyang yumuyuko. Ang labi ay nagbubulong ng mga pulo-pulong paghingi ng tawad, nakikiusap para sa habag ni hindi na nangahas pang tumingin ng direkta sa aming mga mata. Hindi man lang nag-abala si Andre na sumagot sa mapangarap na tao. Tumayo siya at dahan-dahang lumingon sa akin. Ang kanyang boses ay naging napakamalambot. Hindi angkop para sa iyo ang magtagal dito. Masyadong marumi ang hangin. Matahimik na tumayo at hinayaan akong ilabas sa cafe ng aking asawa, walang awa na nagiiwan sa likod ng kaibigan sa 10 taon na naging masama. Habang lumalakad sa tabi ng mataas at matatag na lalaki, naramdaman ko ang ganap na seguridad at kanyang walang kondisyong pagtatanggol sa akin, anuman ang mangyari. Ang aking puso ay kumakaba ng puno ng pagmamahal at kaaliwan. Ilang araw pagkatapos, nang ganap na nagumaling ang aking ina, at pinayagan ng mga doktor na lumabas ng ospital, determinado siyang mag-imbita para sa isang maliit na handaan ayon sa tradisyon ng kanilang lugar sa Batangas. Sinabi ng aking ina na kahit mabilis ang aming kasal at hindi naging maingay ang selebrasyon, ang seremonya ng pagpapakilala sa mga pamilya ay hindi maaring laktawan. Para pagbigyan ng aking ina, nagpahinga kami ng isang araw at nag-ayos ng ilang mesa sa isang simpleng restaurant sa gitna ng bayan. Kahit siya ay pinuno ng isang 10 bilyong kumpanya, sanay kumain sa mga 5-star restaurants, hindi nagpakita si Andre ng kahit anong pagkadismaya o pag-atik sa simpleng restaurant. Sa kabaligtaran, lubos niyang pinagpahalagan ang desisyon ng aking ina. Sadya niyang pumili ng simpleng pulang polo at dark pants, mukhang isang matang lalaki na responsable at nagtatrabaho para sa kanyang pamilya. 11:00 ng tanghali, dumating ng marami ang mga kamag-anak ng aking pamilya sa ina. Sa lahat ng dumating, ang pinakamaingay at mapagmataas ay ang Tita Linda at ang kanyang anak na si Rico, ang aking pinsan. Sa pagpasok lamang, ang Tita Linda ay agad na nagpalibot ng tingin sa simpleng dekorasyon ng restaurant at ang paghamak ay malinaw sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng matandang estilo ng terno
na may maraming gintong alahas, malinaw na gustong ipakita ang kanyang kayamanan. Katabi niya si Rico, mapagmataas sa suot na glossing Americana, ngunit ang pagtatali ng kurbata ay pabaya at walang ingat. Lagi niyang ipinagmamalaki ang sarili bilang isang matagumpay na tao na may malawalik na koneksyon sa lungsod, nagsasabing kalimitan ay kasangkot sa mga milyon-milyong proyekto, kahit sa katotohanan ay isang ordinaryong real estate broker lamang siya na kumikita ng komisyon. Umupo sa hapag, pagkatapos ng ilang baso ng alak, nagsimulang magtanong ng walang pakundangan si Tita Linda tungkol sa pinanggalingan ni Andre. Ang kanyang mga mata ay maingat na, nagsusuri sa damit ni Andre na walang designer logo hanggang sa lumang leather watch sa kanyang pulso. Sa isang tiyak na tono na puno ng paghamak, tuwirang tinanong siya kung saan siya nagtatrabaho, ano ang kanyang posisyon at magkano ang kanyang buwanang kita. Ang aking ina ay dali-dali ang sumagot para sa kanya, nagpapaliwanag ng mapagmahal na si Andre ay isang project manager sa lungsod. Ang trabaho ay mahirap, ngunit ang kita ay sapat para mabuhay ng maayos ang dalawang mag-asawa. Sa pagkarinig ng salitang project manager, si Tita Linda ay malakas na natawa. Ang tunog ay kumalampag sa buong restaurant, mas malakas kaysa sa musika sa background. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak at nagsimulang magsalita ng mapanuring maasim. Sa panahon ngayon, ang isang lalaking 30 taong gulang na isa lamang empleyado ay talagang mahirap umangat sa buhay. Sadya niyang dinala ang kanyang anak para maging ehemplo. Nagmamalaki na si Rico ay kumikita ng daan-daang libo sa bawat matagumpay na transaksyon sa real estate at palagi siyang nakikipag-ugnayan sa mga mataas na opisyal at direktor. Ang mga salita ni Tita Linda ay gumawa ng isang biglang kalamig sa mesa. Ang mga nakatatanda sa pamilya ay nagpakita ng hindi pagkakasang-ayon sa pamamagitan ng kanilang mga pagkakataon, ngunit walang nagsalita dahil sa respeto sa iisang pamilya. Hindi tulad ng aking pagkabigo at pagkainis, si Andre ay nanatiling kalmado tulad ng bundok. Hindi siya nagpakita ng galit o pagkagalit sa mga nakainsultong salita ni Tita Linda. Mahinahon niyang kumuha ng isang piraso ng isdang tilapia na nilaga, maingat na inalis ang lahat ng maliit na tinik bago inilagay sa aking plato. Sa isang malalim at magalang ngunit matatag na boses, sumagot siya kay Tita Linda, bawat trabaho na kumikita ng tapat at marangal na kita ay kapuri-puri at dapat iparangal. Ako mismo ay walang hinahanap na katanyagan, basta masiguro ko na ang aking asawa at pamilya ay maayos at maginhawa ang buhay, iyon ay sapat na para sa akin. Ang sagot na iyon na puno ng karunungan ay nagpasaya sa aking ina, ngunit hindi sinang-ayunan ni Rico na inis siya at gustong patunayan ang kanyang sariling superiority. Malakas na inihampas ni Rico ang kanyang baso sa mesa at naghayag. Dito sa Maynila, walang malaking shot sa real estate na hindi ko kilala. Malapit na parang mga kapatid ang aking relasyon sa marketing director ng Torres Group, isang kilalang kumpanya sa buong bansa. Ang kailangan lang sabihin ko sa kanya, at maaari niyang ayusin para sa iyong kausap ang isang posisyon ng team leader sa isang construction site, triple ang kita mo ngayon. Para patunayan ang kanyang kapangyarihan sa harap ng lahat sa mesa, inilabas ni Rico ang kanyang pinakabagong smartphone. Dali-dali ang nag-record siya ng voice message para sa marketing director na tinutukoy niya at sadyang binuksan ang loudspeaker para marinig ng lahat. Ang nilalaman ng mensahe ay malinaw na. Nakikiusap siya sa direktor na tumanggap bilang kahit sinong posisyon sa construction site ang kanyang pinsan sa kasal na nagngangalang Andre, isang taong mahirap at mahina ang posisyon. Natapos ang mensahe at pinindot ni Rico ang send nang may kilos ng isang taong sigurado sa tagumpay, nagtatago ng binti at naghihintay para sa pagpuri ng lahat sa mesa. Ngunit ang self-satisfaction ni Rico ay hindi tumagal ng mahigit 1 minuto. Bago pa maging 60 segundo pagkatapos maipadala ang mensahe, ang screen ng telepono ni Rico ay nag-ilaw kasama ang isang sunod-sunod na ring. Ang tumatawag ay walang iba kundi ang marketing director mismo. Nagpasaya si Rico at pinindot ang answer. Ang kanyang bibig ay handa ng puno ng puri at pagbati.
Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mula sa kabilang dulo ay bumagsak ang isang daluyong ng malakas na pagmumura na umugoy sa buong mesa. Ang boses ng marketing director ay puno ng matinding takot at galit. Tinawag niya si Rico bilang manhid at walang utak, at ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo ba kung kanino mo ipinadala ang mensaheng iyon? Ang pangalang Andre Torres iyon ay ang Torres Group CEO mismo, ang pinakamay kapangyarihang tao sa buong kumpanya. Idineklara mo siyang mahirap at isang kaawa-awang trabahante na nangangailangan ng proteksyon ko ang lakas loob mo. Huwag na kang tumawag o makipag-ugnayan pa sa akin kailanman, at kung muling nangahas kang gamitin ang aking pangalan para panggagago sa labas, ipapahampas ko kayo. Biglang pinutol ang tawag. Ang tunog ng beep ay kumalat sa tahimik na restaurant. Lahat ng nasa mesa ay naging tahimik, walang nagsalita, walang nangahas na huminga ng malakas. Lahat ng mga mata ay sabay-sabay na lumingon sa lalaking nakasuot ng simpleng pulang polo shirt na tahimik na kumakain sa kanyang pagkain. Ang pinsan kong si Rico ngayon ay namutla ng walang kulay, ang kanyang dalawang panga ay nanginginig ng magkasabay. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Ang tita Linda naman ay parang naging estatwa, ang kanyang mga labi na may pulang lipstick ay nag-uutal ng paulit-ulit, hindi makapaglabas ng kahit anong makatwirang tunog. Ang lahat ng kanyang pagmamataas at kapalaran mula kanina ay ganap na nawasak, pinalitan ng pagkahiya at matinding takot nang maunawaan nila na kakagawa lang nila ng isang napakalaking pagkakamali. Salungat sa kaguluhang nagaganap sa isipan ng mga nambababa sa kanya, si Andre ay nanatiling kalmado at tahimik, para bang hindi niya narinig ang alinman sa nangyari sa telepono. Ang kanyang mahabang mga kamay ay maingat na naghugas ng shell ng isang malaking hipon, maingat na sinawsaw sa kalamyas at inilapat sa aking plato. Binawi niya ang aking atensyon ng mapagmahal. Kumain ka ng mas marami para lumaki at lalong gumanda. Para sa kanya, ang mga walang kinalalaman at mapanuring tao ay hindi karapat-dapat sa kanyang abala at tugon. Ang kanyang katahimikan at marangal na ugali ay ang pinaka-epektibong dagok, masakit at direktang tumama sa mukha ng mga taong gumagamit ng material na sukatan para hatulan ang halaga ng isang tao. Ang handaan ay natapos sa kahihiyan ng mga nagsasamantala sa iba, ngunit sa aking puso ay naitatak ng malalim ang pagmamalaki para sa aking asawang nagpapakita ng tunay na karangalan. Kinabukasan, ayon sa plano, dinala ako ni Andre sa opisyal na pagpapakilala sa kanyang mga magulang. Kahit alam ko na ang tunay na pagkakakilanlan ng pamilya ng aking asawa, hindi matanggal ang kaba ng isang bagong manugang sa kanyang unang pagbisita. Mula 6:00 ng umaga, inilabas ko ang lahat ng damit sa aking aparador. Paulit-ulit akong nagbabago, pawis ang noo. Natatakot akong magsuot ng masyadong marangya, baka akalaing nagpapanggap na. Ngunit natatakot din akong magmukhang sloppy, baka mapahiya ang pamilya ng aking asawa. Nakita ni Andre ang aking kaguluhan at natawa lamang siya ng bahagya habang nakasandal sa pintuan. Lumapit siya, niyakap ang aking baywang at mahinahon na pinakalma. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong sarili para sa kanila. Hayaan mo akong pumili para sa iyo. Personal niyang pinili para sa akin ang isang silk na puting blusa na pinagsama sa dark-colored pants, elegante at natural, angkop sa aking edad at pagkatao. Sa sasakyan papunta sa lungsod, ang aking isipan ay nagpinta ng mga nakakatakot na eksena batay sa mga TV serye na napanood ko. Inakala kong ang bahay ng mga president ng kumpanya ay tiyak na isang malaking mansyon na may mataas na bakal na pintuan at mga guwardiya sa labas. Ngunit biglang lumiko ang sasakyan sa isang eskinitang may lilim ng mga puno at huminto sa harap ng lobby ng isang mataas na antas na kondominium. Kahit may mahusay na seguridad, ang lugar ay ganap na simpleng hitsura at tahimik, hindi mapagmataas o nagpapakita ng kayamanan tulad ng aking inakala. Inakay ako ni Andre sa elevator papunta sa 15 palapag. Nang magbukas ang pintuan ng kahoy,
Isang pamilyar na aroma ang biglang umaalingaw-ngaw, ang mapagmahal na amoy ng nilagang baboy na may sabat gata ng niyog, amoy ng tradisyonal na Pilipinong lutuin na pampamilya. Sa pintuan para salubungin kami ay hindi isang hilera ng mga tagapagserbisyo sa uniforme, kundi isang babaeng nasa 60 taong gulang, masigla ang katawan at mainit ang mukha. Nakasuot siya ng simpleng house dress na may suot pa rin na walang ngiti na tapis sa harap. Iyon ay si Inay Elena, ang tunay na ina ni Andre. Nang makitang nakatayo akong nagtataka sa labas, si Inay Elena ay dali-daliang lumabas. Iniunat ang kanyang mainit na mga kamay para hawakan ang aking mga kamay at hinatak ako sa loob. Sa kanyang labi ay isang malawak at mainit na ngiti, malambot at mapagmahal, tulad ng isang inang inaabangan ang kanyang anak na nagtatrabaho sa malayo. Tinawag niya akong anak at paulit-ulit na pinuri ang aking matipunong katawan, ang aking mapakikasamang mukha. Ang kanyang ugali ay ganap na binuwag ang pader ng takot ko tungkol sa isang mayamang biyenan. Sa loob ng sala, nakita ko ang ama ni Andre na mahinahong iniinom ang tsaa sa sofa, hawak ang pahayagan at maingat na binabasa ito. Hindi tulad ng kanyang imahe ng kapangyarihan sa mundo ng negosyo, sa bahay ay isang mahinahon at mapagmahal na ama lamang siya. Nang yumuko akong magalang para bumati, tinanggal niya ang kanyang salamin. Ngumiti siya ng mapagmahal at tumango sa pagbati. Isipin mo, itong bahay mo rin, huwag kang mahiya o masabik. Ang hapunan ng araw na iyon ay puno ng init at tawanan. Lagi siyang naglalagay ng pinakamasarap na piraso ng karne at pinakamalaking hipon sa aking plato. Ikinwento niya ang mga masamang ugali ni Andre noong bata na nagpapasaya sa lahat. Sa espasyong puno ng pagmamahal at paggalang, naramdaman ko ang ganap na pagtanggap ng pamilya. Para sa akin, hindi nila pinansin ang aking pinagmulan. Pinahahalagahan nila ako dahil ako ang babaeng pinili ng kanilang anak. Pagkatapos ng hapunan, mabilis akong tumayo para tulungan sa paglilinis ng mga pinggan. Ngunit mahigpit na pinigilan ako ng aking biyenang babae. Hindi, sabi niya, hinahawakan ang aking mga kamay at hinihila ako palabas ng kusina. Sa unang araw ng pagdating ng isang bagong manugang, hindi siya dapat gumalaw kahit sa bahay. Ang paglilinis ay inaasikaso na ni na Andre at ng kanyang ama, habang ang dalawang pinakamakapangyarihang lalaki ng Torres Group ay nagtatrabaho sa harapan ng lababo ng pinggan. Si Inay Elena ay maingat na ginabayan ako sa kwarto niya. Ang silid ay maayos na may mga lumang muebles ng kahoy at may alab na amoy ng tsokolate. Inupo niya ako sa gilid ng kama at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinitingnan ako. Binuksan niya ang maliit na kahon na may velvet sa kolor ng malalim na pula, kupas na sa mga taon. Sa loob nito, nakalatag sa gintong tela ay isang pares ng ginto na pulseras, maingat na inukit ng mga design na bulaklak na kamangha-mangha. Ang ningning ng ginto ay maliwanag, ngunit hindi nakakasilaw, nagdadala ng tanda ng mga taon at kasaysayan. Maingat niyang isinuot ang pulseras sa aking dalawang pulso. Ang pulseras na ito, sabi niya ng mahinahon, ay ang pinakamahahalagang alahas na personal na ibinigay sa akin ng aking sariling biyenang babae sa araw na pumasok ako sa pamilya Torres. Mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Sa loob ng 20 taon, kung ilan man ang mga pagsubok na dumating sa aming pamilya mula sa simula hanggang ngayon ng tagumpay ng kumpanya, lagi ko itong pinag-ingatan bilang anting-anting. Ngayon ay sapat na ang gulang ng aking anak at nakahanap siya ng isang mabuting asawa. Lubos ang aking kasiyahan sa personal na pagbibigay ng heirloom na ito sa iyo. Hinipo ko ang malamig na design ng pulseras at ang aking mga luha ay dahan-dahang bumagsak. Ang tiwala at malaking pag-asa na inilagay sa akin ng aking biyenang babae ay nagpapasiya sa akin na magsikap na mabuting manugang. Habang naghihintay pa ako ng pagkakataong makapagsalita ng pasasalamat, biglang nagbago ang ugali ni Inay Elena. Lumingalinga siya sa pintuan para matiyak na wala si Andre o ang kanyang ama. Pagkatapos ay dali-daliang isinara ang pinto. Bumalik siya sa kama at lihim na nagkuha ng isang itim na card mula sa kaibuturan ng kanyang bulsa ng cardigan.
Iyon ay ang parehong uri ng walang limitasyong itim na ATM card na nakita ko sa bangko. Mabilis niyang isingit ang card sa kaibuturan ng aking bulsa at pinaghimay ang aking kamay habang bumubulong ng napakalihim. Isabel, ang babae sa anumang panahon ay kailangan ng sariling puhunan para magkaroon ng boses sa pamilya at makontrol ang sariling buhay. Itago mo ito ng lihim private fund na tawag nila sa atin. Ang card na ito ay personal na kayamanan ko mula sa aking mga shares at dividends sa maraming taon. Hindi ito konektado sa joint account ng kumpanya o ng mga lalaki. Gamitin mo ito nang malaya bumili ka ng magagandang damit, gumastos sa skincare o magpadala sa iyong ina sa probinsya anumang halaga. Hindi mo na kailangang iulat o humingi ng pahintulot mula sa iyong asawa. Nagkindat siya ng mapagmahal at determinado. Ang mga babae sa bahay na ito ay dapat magtulungan para mapangalagaan ang sarili natin mula sa mga lalaking mahilig mag-manage ng pera. Hawak ang makapangyarihang card na lihim na idinulot ng aking biyenang babae sa aking bulsa at narinig ang napakamoderno, ngunit puno ng pagmamahal na pilosopiya niya sa buhay. Natawa ako sa gitna ng aking mga luha ng kaligayahan. Hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ako ng pagpapalang makapasok sa isang mayamang pamilya na may magandang tradisyon at puno ng pagmamahal. Lumipas ang mahigit 1 buwan mula ng mainit na pagpapakilala na iyon. Ang buhay namin ng mag-asawa ay tulad ng isang tunay na honeymoon, puno ng matamis at mapayapang sandali. Sa tulong ni Andre, nakakuha ako ng isang bagong trabaho sa isang kilalang cultural magazine. Sa bagong kapaligiran, ang mga kasamahan ay magiliw at ang boss ay lubos na pinahahalagahan ang kahusayan ng mga empleyado. Lumalaya ang aking pagkamalikhain at nagtatrabaho akong masipag at puno ng sigasig. Si Andre naman ay abala sa mga proyektong pang-expansion ng Torres Group, ngunit tuwing may pagkakataon, iniihatid niya ako sa trabaho, inaakyat kami sa mall para mamili o magkasamang nagluluto sa bahay. Isang umuulan na gabi sa katapusan ng linggo, may isang espesyal na ulat na kailangan kong isumite sa susunod na umaga. Nagpasya akong manatili sa opisina para tapusin ang trabaho. Ang tahimik na kapaligiran ng opisina, puno lamang ng tunog ng mga key ng keyboard. Eksaktong nang malapit na akong tapusin ang huling linya, ang aking telepono sa mesa ay biglang umugoy. Ang screen ay nagpakita ng pamilyar na numero ng aming kapitbahay sa probinsya. Isang masamang pakiramdam ang dumaan sa aking likod, kaya ilang segundo akong nag-alinlangan bago sagutin. Sa pagdala ng telepono sa aking tainga, narinig ko ang gulat at takot na boses ng aming kapitbahay. Isabel, ang nanay mo ay nahulog nang walang malay sa bakuran habang nagdidilig ng halaman, maputla ang kutis, parang wala ng buhay. Inilipat na namin siya sa emergency room ng district hospital. Ang doktor ay nagsasabi na napakaseryoso ang kalagayan niya at dapat may kamag-anak na dumating agad para pumirma ng consent form. Naging malabo ang aking paningin. Ang mundo paligid ko ay parang gumuho. Ang ballpen sa aking kamay ay bumagsak sa mesa at gumulong. Nanlayang ang aking mga tuhod, hinawakan ko nang mahigpit ang gilid ng mesa para hindi bumagsak. Ang sakit sa puso ng aking ina, kahit may pinakamahusay na gamot na inireseta ng cardiac specialist mula sa nangungunang ospital, ang pagtanda at kahinaan ng immune system ay nagdulot pa rin ng hindi inaasahang komplikasyon. Mabilis akong kumuha ng bag, ang luha ay bumagsak nang walang kontrol sa aking mukha at tumakbo patungo sa elevator. Sa pagpunta sa labas ng gusali ng opisina, nakita ko ang pamilyar na itim na sasakyan ni Andre na nakaparada sa harapan. Alam niyang nag-overtime ako, kaya natapos niya ang kanyang trabaho nang maaga at personal na dumating para salubungin ako. Nang makita niya ang aking nagulat at puno ng luhang mukha sa pagtatakbo palabas ng gusali, agad na lumabas si Andre mula sa sasakyan at niyakap ako. Matatag niyang tinanggap ang aking nanginginig na katawan, mahinahon na nagtatanong tungkol sa detalye. Sa pagkarinig na lumala ang kalagayan ng aking ina sa hospital, isang malamig at determinadong liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata.
Nang walang karagdagang salita, inangat niya ako at inupo sa passenger seat, inilagay ang seatbelt, lumiko sa driver's seat at inistartan ang makina. Ang sasakyan ay humuni ng malakas, pinunit ang ulan ng gabi at lumayo ng mabilis sa highway patungong probinsya. Sa loob ng sasakyan, ang kapaligiran ay napaka-tense. Nakaupo akong nakabalot ng takot, tinataglay ang mukha at umiiyak ng walang tigil. Ang takot na mawalan ng huling kamag-anak ay ganap na binabraso ang aking isipan. Habang matatag na pinapatakbo ni Andre ang sasakyan sa basa at madulas na kalsada, ginamit niya ang isang kamay para sa telepono sa pamamagitan ng Bluetooth system ng sasakyan. Ilang mga tawag ang ginawa niya ng mabilis at may kaayusan. Tinawag ang assistant para direktang makipag-ugnayan sa hospital director ng district hospital para malaman ang lahat ng vital signs ng aking ina. Tinawag ang isa pang tao para mag-standby ang pinaka-espesyalista na cardiac surgeon at ang pinakabagong kagamitan sa ICU ng nangungunang ospital sa Maynila, handa para sa posibleng transfer ng pasyente sa pinakamasasamang senaryo. Ang kanyang katahimikan, pagiging desisibo, at kakayahan sa panahon ng krisis ay tulad ng isang ilaw na nagliwanag sa gitna ng gabing puno ng bagyo, nagbibigay sa akin ng isang matibay na pundasyon ng lakas. Sa ilalim ng matatag na pamumuno ni Andre, ang sasakyan ay nakarating sa emergency room ng district hospital sa napakamaikling oras. Amoy ng disinfectant ang pumalo sa aming mga ilong pagpasok namin. Ang attending physician ay may pag-aalalang pagkumot ng noo habang lumapit sa amin. Ang heart attack ng inyong ina ay mabilis na lumala. Ang mga kagamitan dito sa district level ay hindi sapat para sa stent placement surgery. Kailangan niyang matumaas sa mas mataas na antas ng ospital ngayon din, ngunit ang problema ay ang Central Medical Center ay puno, walang available na kama sa ICU. Sa pagkarinig ng mga salitang ito na parang isang hatol na kamatayan, ganap na humina ang aking mga paa. Umiyak akong ng malakas, kinuha ang damit ng doktor at paulit-ulit na nagmamakaawa. Pakiusap, hanapin ang paraan para mailigtas ang aking ina. Sa oras na iyon, lumapit si Andre, niyakap ang aking mga balikat para hindi ako bumagsak. At pagkatapos, isang simpleng tawag. Ang kanyang tinig ay matatag, hindi na iyong mapagmahal na asawa sa bahay, kundi ang CEO na nagmamay-ari ng lahat ng sitwasyon. Direkta siyang tumawag sa personal na linya ng hospital director ng Central Medical Center. Sa loob ng 2 minuto pagkatapos ng tawag, bago maunawaan ng lahat kung ano ang nangyari, ang buong sistema ng medikal ay parang biglang nag-activate. Ang tunog ng sirena ay umugong sa gabi. Isang advanced ambulance na may pinakabagong support equipment ay dumating sa harap ng district hospital. Ang mga nurse at espesyalistang doktor ay mabilis na inilipat ang aking ina sa ambulance habang nagtataka ang lahat ng medikal na kawani ng district hospital. Sa buong daan papunta sa nangungunang ospital, lagi akong hawak ng kamay ni Andre. Ang kanyang determinadong mga mata ay palaging nakaharap sa unahan, pinoprotektahan ako mula sa bawat bagyo. Pagdating namin sa Central Medical Center, ang hospital director at ang medical board ay naghihintay na sa pintuan. Ang aking ina ay agad na dinala sa operating room para sa cardiac intervention surgery. Lahat ng administrative procedure at initial payment ay ibinayo sa kabilang panig ng garantiya ng Torres Group. Pagkatapos ng mahigit 3 nakakatakot na oras, sa wakas ay pumatay ang ilaw ng operating room. Lumabas ang professor at ngumiti. Matagumpay ang operasyon. Lumabas ang inyong ina sa panganib. Inilipat na siya sa VIP recovery room na may sariling nurse na nagbabantay ng 24 na oras. Nakatayo sa mahinahon at disinfectant amoy na hallway ng ospital, naramdaman ko ang lahat ng pinigil sa loob ko ay biglang naputol. Lumingon ako at sinulyap si Andre, pagkatapos ay lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Ang aking mga luha ay nagbabad sa kanyang mahal na dress shirt. Umiyak ako dahil sa kasiyahan na nailigtas ang aking ina. Umiyak dahil sa pasasalamat sa kanyang kapangyarihan at kakayahan, at umiyak dahil sa walang kondisyong proteksyon na ibinibigay niya sa aking pamilya. Hinaplos ni Andre ang aking magulang na buhok.
Maingat na naglagay siya ng isang halik sa aking noo at bulong niya sa mainit na tinig, "Ang iyong ina ay ang aking ina rin." Kapag miyembro na ng pamilya, kahit ano pang dumating magkasamang harapin ng mag-asawa, hindi ka na kailanman mag-iisa pa. Salamat sa napapanahong medikal na interbensyon at pag-aalaga sa VIP recovery room, ang kalusugan ng aking ina ay nabawi ng napakabilis. Sa loob ng 10 araw na pananatili sa ospital, paulit-ulit na pinukaw ni Andre ang aking matuwid na pag-iisip para lumipat ng tirahan. Malinaw niya itong ipinaliwanag, ang dating maliit at mamasa-masang boarding house ay hindi angkop para sa isang pasyenteng bagong gumaling mula sa malalang cardiac surgery. Para sa kalusugan ng aking ina, pumayag na ako na lumipat sa isang maluwag at may magandang seguridad na condominium unit na pag-aari ng Torres Group. Sa gayon, nang pinahintulutan na ng mga doktor ang aking ina na lumabas ng ospital, agad naming dinatnan siya sa bagong tahanan para maingat na maalagaan araw-araw. Pagkatapos ng lahat ng bagyo at hamon, akala ko ay makapagpapahinga na kami sa isang bagong simula. Ngunit isang malaking pagbabago ang biglang dumating at ganap na binago ang katahimikan ng aming pamilya. Ang nangyari ay nagmula sa personal na pakikialam ni Andre para sa mga doktor sa Central Medical Center para sa aking ina. Ang galaw na iyon ng kapangyarihan ay hindi nakalusot sa mga reporter at taong nagtatrabaho sa media. Nagsimula silang mag-imbestiga at natuklasan ang isang nakakakilig na katotohanan, ang walang asawang Golden Prince ng Torres Group, ang taong laging nakatago ang personal na buhay, ay lihim na nagrehistro ng kasal, at ang naghahawak ng kanyang puso ay hindi isang dalaga mula sa isang marangal na pamilya, kundi isang babaeng mula sa ordinaryong manggagawa at mahirap na pinanggalingan. Ang balitang ito ay tulad ng apoy na itinapon sa tuyong dayami agad na sumiklab at kumalat sa lahat ng dako. Isang Sabado ng umaga, may malinaw ang langit. Kinuha ko ang aking shopping bag para pumunta sa palengke at bumili ng mga sariwang sangkap para sa chicken tinola na ililuto ko para sa aking ina. Nang itulak ko ang pangunahing pintuan ng condominium at lumabas, isang nakakatakot na tanawin ang sumalubong sa akin. Dosenang mga sasakyan na may logo ng mga news organization ay nakaparada sa magkabilang panig ng daan. Dosenang mga photographer na may mabibigat na kamera at mahahabang lens ay nagtitipon at naghihintay. Sa sandaling nakita nila akong lumabas, tulad ng isang sawsaw na pinalabas mula sa hive, sabay-sabay nilang pinalibot ako, nagtatayo ng isang pader ng tao na hindi matanglawan. Dosenang mikropono na may iba't ibang logo ay dinutsahan sa aking mukha. Ang mga flash ng kamera ay sunod-sunod na kumikislap, nagpapailap sa aking mga mata. Ang mga tanong ay nagsipagbagsak nang walang humpay sa akin mapangilala, mapangsaliksik at malinaw na pagsalakay sa personal. Anong paraan ang ginamit mo para makaakit sa tilapon ng Torres Group? Paano mo nararamdaman ang maging isang digger pagpasok mo sa pinto ng mayamang pamilya? Totoo bang buntis ka para mapilitang ikasal sa iyo? Ang mga matalas na salita ay pinutol ang aking mga tainga at nagdulot ng matinding gulat. Lumayo ako ng ilang hakbang, iniangat ang aking mga kamay para protektahan ang aking sarili, at ang pakiramdam ng pagkasukal ay bumuto. Sa gitna ng marahas na karamihang nagsisiksikan sa akin at halos matumba na ako, isang napakamatibay na lakas mula sa aking likod ang bumuo, niyakap ang aking bewang at hinila akong pabalik sa ligtas na mga bisig. Ang pamilyar na lalaking pabango kasama ng minty na amoy ng toothpaste ay pumasok sa aking ilong, nagpapabango ng aking kamalayan. Nandoon na si Andre. Nakasuot siya ng simpleng athletic na damit. Ang kanyang mukha ay maitim tulad ng mga ulap na may kulog. Ang kanyang mga mata ay matalim tulad ng kutsilyo, direktang tumutugon sa bawat reporter na nagpapatakas sa kanila ng kaunti, nagbubukas ng kaunting espasyo. Gamit ang kanyang malaking katawan para sa akin sa kanyang likod, ginamit niya ang isang kamay para itaboy ang mga mikropono na sinisikap pang idukit sa akin. Sa pinakamalamig at pinakatiyak na ugali, hayag niyang inihayag,
Tinatanggihan ko ang lahat ng pakikipanayam na lumalagpas sa aking pribo at babala ko na ang sinumang magsulat ng kahit isang linya para siraan ang karangalan ng aking asawa ay haharapin ang legal na aksyon. Ngunit ang hila ng isang earth-shattering na balita ay nabulag ang mga reporter. Nagpatuloy silang mag-push, nagpapalitan ng patuloy, nagsisikap na makuha ang reaksyon ng aking nagtatakot na mukha habang nagiging mas magulo ang sitwasyon at lampas na sa kontrol ng ilang security guard sa post, biglang may lalabas mula sa isang dako ng kalsada. Isang babaeng pamilyar na may dalang 2 pulang supot ng pamimili ay papalapit. Iyon ay si Inay Elena, ang aking biyenang babae. Nang umulan, sabi niya sa sarili, maagang bumangon siya para pumunta sa pinakasikat na palengke para pumili ng pinakapreskong mga halamang gamot para sa kanyang kasamang banyaga. Nang makalapit siya sa pintuan ng kondominium at makita ang magulang na grupo ng mga press na nagtaturo ng kanilang kamera sa kanyang anak at manugang, ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Hindi siya nagpakita ng takot o pagkabighani tulad ng isang ordinaryong matandang babae sa harap ng media. Ang espiritu ng isang marangal na matron na sumabay sa kanyang asawa sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming dekada ngayon ay nagpapakita ng buong lakas nito. Malakas na itinaya ni Inay Elena ang 2 pulang supot sa sidewalk, hindi pinansin ang mga gulong na kamatis sa sahig. Itinaas niya ang manggas ng kanyang eleganteng cardigan, lumakad ng matatag habang pinuputol ang grupo ng mga reporter. Nang may ilang photographer na subukan pang itaas ang kamay para hadlangan siya, nakita nila ang apoy sa kanyang mga mata at kusang loob silang lumayo, nagbubukas ng isang landas para sa kanya. Lumakad si Inay Elena patungo sa gitna, nakatayo sa harap namin at nagtatayong pangalawang pader ng proteksyon. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ang kanyang malakas na boses ay naputol ang lahat ng ingay. Ang aking manugang ay hindi isang digger at hindi isang babaeng umaangat nang walang karapatang magawa ito. Siya ang wastong napiling manugang pinili ng aking sarili, tinanggap sa aming pamilya ayon sa tamang kaugalian at kinikilala ng aming buong angkan bilang isang mahalaga at pinakamatalik na miyembro. Kung may sino man sa inyo na nangahas na maglabas ng kahit isang salitang maling nagpapababa sa dangal ng aking manugang, ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan ng Torres Group para harapin kayo sa hukuman hanggang sa makitang mawawalan kayo ng trabaho at maaaring mapunta ang inyong mga pamilya sa kahirapan. Ang ganap na pagtatakda at pag-aapoy ng kanyang depensa ay ganap na pinatigil ang grupo ng mga reporter. Naghalikan sila ng tingin, lihim na ibinababa ang mga kamera at walang nag-utos ay dahan-dahang nag-atras ng ilang hakbang, nagbubukas ng landas para sa aming pamilya. Naunawaan nila ang lakas ni Inay Elena ng Torres Group, ang kanyang mga salita ay hindi biro. Hindi na pinansin ni Inay Elena ang kanilang mga maaalamat na mukha sa ilang sandali pa. Lumingon siya at ngumiti ng mainit, kinuha ang aking kamay ng mahigpit. Halina, anak, sabi niya. Lakad tayo. Naglakad akong may kumpiyansa kasama ang aking biyanang babae at aking asawa, dumaan sa grupo ng mga tao papasok sa lobby ng kondominium. Sa paglalakad sa tabi ni na Andre at Inay Elena, naramdaman ang ganap na seguridad na nagmumula sa mga taong nagmamahal sa akin. Lahat ng psychological barriers ng pakiramdam ng kahirapan ay ganap na nawasak sa loob ko. Napagtanto ko na talaga na akong naging isang hindi na maaaring alisin na bahagi ng magandang pamilyang ito. Ang incident kasama ang grupo ng mga reporter sa harap ng kondominium ay maayos na nalutas ng aking biyenang babae sa pamamagitan ng kanyang maringal na ugali, ngunit naunawaan ni Andre na kung walang opisyal na pahayag, ang mga tiwali sa media ay magpapatuloy na mag-abala sa aming tahimik na buhay. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog na ng aking ina, tinawag niya ako sa kanyang study room. Pinaupo niya ako sa kanyang lapag, niyakap ang aking bewang, at mahinahon na tinanong ang aking opinyon tungkol sa opisyal na pagpapahayag ng aking pagkakakilanlan bilang asawa ng CEO sa buong mundo. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan at nakita ko ang walang kondisyong pagtatanggol ng pamilya ng aking asawa,
wala na akong dahilan para magtago o matakot. Ngumiti ako at tumango, handa ng harapin ang lahat ng tingin ng publiko at ipinagmamalaki ang pagiging kasama ng kahanga-hangang lalaki sa aking buhay. Kinabukasan ng umaga, isang tunay na lindol ang sumabog sa social media at sa malalaking economic news sites. Ang opisyal na pahina ng Torres Group na may milyon-milyong followers ay nagpost ng isang litrato na napakasimple ngunit napakalaking bigat. Hindi ito ang isang glamorous na studio photo, ito ay isang lihim na larawan ng aming dalawang kulay puting matching shirts habang nagtatrabaho sa maliit na kusina ng aming dating boarding house, nagtatanim ng gulay at naghuhugas ng pinggan. Ang litrato ay nagpapakita ng ordinaryo at masayang pagmamahal na kakaibang sariwa. Kasama ang litrato ay isang maikling mensahe mula mismo sa CEO. Ito ang aking asawa, ang tanging Panginoon ng Torres Group. Ang tiyak na pahayag ay winasak ang lahat ng masamang tsismis at pinatay ang mga pangarap ng mga ambisyosang dalaga na lagi nang nakatingin sa posisyon ng asawa. Ang publiko ay biglang nagbago ang direksyon, daan-libu-libong mga komento ang nagpapadala ng taos-pusong pagbati para sa pag-ibig na lumagpas sa hangganan ng uri. Ngunit ang opisyal na pagpapahayag ng aking pagkakakilanlan ay hindi lamang nagdala ng mga pagbati, nagdala rin ng mga resulta ng karma para sa mga taong nagsagawa ng kasamaan. Isang Biyernes na hapon, habang naghahanda na akong umalis sa opisina ng magazine, isang lalaking nasa 60 taong gulang na may nagugulat na mukha at gusot na damit ay biglang humarang sa harap ng aking sasakyan. Iyon ay si Mr. Estrada, ang dating may-ari ng isang maliit na pabrika kung saan nagtatrabaho ang aking ina ng ilang taon bilang manggagawa. Si Mr. Estrada ay gumamit ng maraming mapanlinlang na paraan para samantalahin at mapahirapan ang aking ina. Nang humiling ang aking ina ng pahinga para gamutin ang kanyang sakit sa puso, walang awa pa niyang pinigilan ang 3 buwan ng suweldo ng aking ina na nagdulot ng kahirapan sa aming pamilya. Ngayon sa harap ko, si Mr. Estrada ay wala ng dating ugali ng arogansya at kapangyarihan ng isang may-ari ng negosyo. Ang kanyang mukha ay gusot, may mga luha at uhog. Lumuhod siya sa malamig na semento, paulit-ulit na yumuyuko sa akin. Umiyak siyang nagreklamo na ang kanyang nag-iisang anak na lalaki ay nakapasok sa trabaho bilang materials procurement staff sa Torres Group, ilang buwan na ang nakakaraan. Ngunit ngayong umaga, isang urgent termination order ang dumating mula sa management. Ang kanyang anak ay hindi lamang pinaalis ng walang bayad, kundi inimbitahan pa ng mga autoridad para sa investigasyon ng pagtanggap ng suhol at overpricing ng materyales na nagdulot ng malaking pagkawala sa kumpanya. Lumuhod siya sa harap ko at hiniling ang aking habag na mangyaring magsalita para sa kanya, sa aking asawa, para mapalaya ang kanyang anak mula sa probableng pagkabilanggo. Nakatayo akong tinitingnan ang aking dating kalaban habang lumuhod at umiiyak sa harap ko, sa kalagitnaan ng kalye, at wala kahit na anumang awang nararamdaman sa aking puso. Naalala ko ang aking inang pinigilan ang luha dahil sa hindi makahinggamot dahil wala kaming pera. Naalala ko ang mga nakainsultong salita ni Mr. Estrada noong pinalayas niya kaming mag-ina sa pinto ng pabrika. Malamig na umurong ako ng isang hakbang. Ang aking tinig ay tiyak at matatag. Ang bawat aksyon ay may katumbas na kahihinatnan. Ang batas ay walang kinikilingan, ang mga nagkasala ay dapat managot. Wala akong karapatang makialam sa batas para protektahan ang mga gumagawa ng mali. Sa oras na iyon, nag-ilaw ang screen ng aking telepono at nagpakita ng mensahe mula kay Andre. Ang maikling teksto ay nagtataglay ng walang hangganang proteksyon. Hindi ko kayang patawarin ang sinumang nangahas na alisin ang karangalan ng iyong ina. Pagkatapos basahin ang mensahe, bahagya akong ngumiti at nang walang pag-aalangan ay sumakay sa sasakyan at isinara ang pintuan. Lumayo ang sasakyan, walang pinansin si Mr. Estrada na nagpatira pa sa lupa at umiyak ng walang pag-asa. Ngunit walang sinuman ang nagpakita ng pakialam sa kapalaran ng isang taong masama. Lumipas ang kalahating taon ng aming kasal, nataglay ang mga pagbabago at pagsubok
at sa katapusan ay nagbunga ng mga payapang araw. Sa pagsapit ng taglagas, humihipik na ang Maynila sa mga lamig na simbuyo at ang halimuyak ng mga bulaklak mula sa balkonahe ng aming bagong bahay. Ang aking ina at ang aming biyenang babae ay nagkaakmahan nang husto madalas silang magkasamang lumahok sa yoga classes, pumunta sa simbahan at basta na lamang natutuwang panahon nang walang alalahanin sa buhay. Isang maliwanag at maningning na buwan ang sinulyap namin sa labas ng aming study room isang gabi. Abala pa rin si Andre sa trabaho sa kanyang sulat-sulatan. Naghanda akong isang tasa ng mainit na jasmine tea, dahan-dahang pumasok at maingat na inilagay ang tasa sa tabi ng kanyang mga dokumento. Tinitingnan ko ang malawak at matibay na likod ng aking asawa, nagdadala ng responsibilidad ng isang malaking kumpanya at libu-libong empleyado, at ang aking puso ay puno ng isang walang hangganang pagmamahal. Lumapit ako, niyakap siya mula sa likod gamit ang aking dalawang maliit na bisig at iniapat ang aking pisngi sa kanyang matibay na balikat. Inihinto ni Andre ang kanyang trabaho at iniangat ang kanyang kamay para hawakan ang aking mga daliri na nakapatong sa kanyang dibdib, mahinahon na hinihipo ang aking mga dulo ng daliri. Sa katahimikang iyon, puro tunog ng orasan ang maririnig, dahan-dahan akong nagsalita ng isang tanong na matagal ko nang tinatago sa puso. Andre, na doon ka na sa pinakamataas na lugar at nakakatingin sa lahat, mayroon ka bang kahit isang sandali na nagsisikang hindi sumunod sa mga inaayos ng upper class para sa iyo, hindi pinili ang isang tianggit na lalagi na nagpapalakas ng iyong kapangyarihan, at sa halip ay pinilit ang iyong sarili na pakasalan ang isang ordinaryong babaeng mahirap ang pinagmulan, karaniwan ang talento at walang background na magtataas sa iyo. Sa pagkarinig ng tanong ng kanyang asawa, si Andre ay nang-alog ang tinig at nagtatawa, isang malalim at mainit na tunog na gumalaw sa kanyang dibdib at nadama ko mula sa aking mukha sa kanyang balikat. Maingat niyang inalis ang aking kamay, iniling ang kanyang upuan para harapin ako. Hindi siya sumagot sa pamamagitan ng mga magagandang salita. Sa halip ay direkta niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa ng pantalon, pinindot ang power button at ipinakita ang screen sa akin. Ang aking mga mata ay nakaharap sa isang litrato na walang anumang filter. Iyon ay ang aming larawan na nagawa namin sa harap ng Lungsod Hall sa araw na aming nirehistro ang aming kasal kalahating taon na ang nakakaraan. Sa larawan siya ay nakasuot ng kupas na polo shirt, ako ay nakasuot ng simpleng floral na dress. Parehong maluwag kaming ngumingiti, napakadiretso, napakawalang muwang at pinakamasaya sa mundo. Mula ng araw na iyon hanggang ngayon, sabi niya, lagi itong nasa pinakasentral na lugar ng aking buhay, nagpapaalala sa akin ng pinagmulan ng isang tunay na pagmamahal. Hinila niya akong upumin sa kanyang lapag, niyakap ang aking buong katawan sa kanyang mga bisig, ang kanyang malalim na mga mata ay direktang nakatingin sa aking mga mata. Sa isang tiyak at mapagmahal na tinig, muli niyang inihayag ang dahilan kung bakit niya pinili ako. Isabel, hindi kita pinakasalan dahil sa iyong hitsura, ni hindi kita kailangan ng isang marangal na pamilya para mapalakas ang aking kapangyarihan. Pinakasalan kita dahil ikaw ang babaeng sa isang simpleng karinderya ay dali-dali ang nagbayad ng pagkain nang hindi ko hinuhulaan dahil ayaw mong mapahamak ako. Ikaw ang babaeng handa na talikuran ang lahat ng pribilehiyo para mapangalagaan ang iyong karangalan at katapatan. Para sa isang lalaking tulad ko na buong buhay ay lumago sa mundo ng panloloko, pagkukunwari at pakikipagtawaran, ang iyong pagkakatotoo at purong puso ay ang kayamanang hindi mabibili ng kahit anong kumpanya sa buong mundo. Nagpalitan kami ng isang mainit at malambot na halik sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa espasyong puno ng kaginhawahan at kaligayahan, iminara ko ang aking mga mata at naramdaman ang matatag na pagtibok ng kanyang puso. Lahat ng bagyo, pagdududa, at pagkakaiba ng uri ay ganap na natunaw ng tunay na pagmamahal. Sa sandaling iyon, lubos kong naunawaan ang isang pinakamalalim na katotohanan sa buhay. Ang pinakadakilang kaligayahan ng isang babae ay hindi nakasalalay sa walang limitasyong itim na ATM card
na may 500 milyong piso sa bangko, kundi ang magkaroon ng kapalaran na mahanap ang isang lalaking may sapat na pagmamahal, lakas at karangalan para mahalin, protektahan at ipagtanggol siya sa pamamagitan ng kanyang buong buhay sa gitna ng isang mundong puno ng pagkukunwari at pandaraya.